Isang OFW gustong i-cancel ang kanyang loan application sa loan company na nakita niya lang sa social media. Dahil may pakiramdam siya na baka scam ito dahil sa mga naririnig niya kapag dinadala sa Telegram o kaya naman sa mga group chat. Ngunit nung nagsabi daw siya na i-cancel na niya yung loan at hindi na niya itutuloy, ay bigla daw siyang binantaan at ipapapulis daw siya at ipapaharang sa immigration. Dahil na-process na nga daw ang kanyang loan. Guys, huwag kayong matakot or maniwala kahit natakot pa kayo or binabantaan. Dahil kung meron man dapat makulong dito ay sila yon dahil estilo yan ng mga scammer. Ngunit ang masakit dito ay natakot daw ang OFW at nag-send na lang ng pera na hinihingi nila para daw ituloy na lang ang loan. Pero after ni kabayan mag-send ng pera ay binlock na siya. At ang tanong niya ngayon ay ano daw ba ang gagawin niya para mabawi ang pera niya? Ang sagot dyan ay wala. Wala na kayong magagawa at hindi niyo na mababawi ang pera na sinend nyo kahit magreklamo pa kayo sa kinauukulan. Dahil lagi nga natin pinapaalala na kapag ang loan ay nanghihingi ng pera ay 100% ay scam yan. Lalo na kapag dinadala kayo sa Telegram o kaya naman sa group chat dahil lahat yan ay magkakasabwat. At wag na wag kayong matatakot na ipapapulis kayo or ipapahold kayo sa immigration kapag hindi nyo tinuloy ang loan nyo. Walang katotohanan yan. Dahil parte yan ng kanilang modus. At ayun nga, natangayan or nakuhanan si kabayan ng 25,000 pesos. Minsan nga, kulang na lang sabihan natin ang mga kabayan natin na tanga. Ay, tanga mo! Pero wala din naman tayong magagawa dahil biktima lang din sila. Kaya walang sawa tayo nagpapaalala sa mga kababayan natin para maiwasan na mabiktima ng mga ganitong scam or online loan scam. At para malaman nyo ang mga modus nila, panoorin nyo ito. Para sa mga kababayan kong OFW, hindi tayo magsasawa sa pagbibigay ng paalala tungkol dito. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin nabibiktima ng online loan. Maraming nagbabahagi nito sa comment section sa ating YouTube channel. At para malaman nyo ang kanilang modus, eto guys, may paalala ang mga kababayan natin. Dahil maraming nabibiktima dito, lalong-lalo na ang mga OFW na punteriya nila. At dahil nga may Facebook page advertisement pa ang mga loan scam na ito, kaya maraming napapaniwala. Itong video na ito ay tungkol sa mga Facebook ads online pautang. Makikita nyo po ito sa timeline nyo na nagbibigay ng murang interest. Ang target nito mga kapwa natin na OFW, mga manggagawang Pilipino. So dahil sa maganda nilang Facebook ads, ang mga kababayan natin naiingganyong mangutang, lalo na yung mga may matinding pangangailangan. Pampagawa ng bahay nila, pang maintenance ng magulang nila, at kung ano-ano pang purpose para lang maitawid yung buhay nila. So itong lending company na ito, sabihin ko na sa inyo, lahat ng lending company diyan sa Facebook na nakikita sa timeline nyo, lahat yan scammer. Ilan lang diyan ang totoo, kaya mag-ingat kayo. So ganito ang sistema nila. Meron silang 3 officer sa lending company. May front desk, may loan officer, may financial officer. So, yung sa front desk, entertainin ka kung saang lugar ka, ipapapill up sa'yo yung ano nila, form nila, may hiningi sila datos, lahat sa'yo datos. Pangalan mo, edad mo, kasarian mo, employment mo, magkano income mo, tapos isang valid ID lang, government valid ID. So pagka na-provide mo ng lahat yon, ibibigay ka naman niya sa loan officer. So yung loan officer na yon, idedirekta ka naman niyang fill upan mo yung AI form, AI system generated form. So pagka fill up mo nun, lahat ng ginawa mo sa front desk at sa loan officer, ibibigay nila naman niya sa financial officer. So, yung financial officer, i-approve ngayon yung loan mo. Pagka-approve ng loan mo, ano kayo sa WhatsApp at saka sa Telegram. May Telegram app silang pina-upload sa iyo eh.
So ganyan na mangyayari. Magaling tong mga lending company na ito. May mga kasabot sila, mga actors at actresses. May 4 na aplikante daw kuno, plus yung totoong applicant. So itong 4 na applicant, magagaling na aktor at saka artista, mga artista. So kunwari natakot sila, sasabihin nila, ay may hinihingi palang paunang bayad. Sabing ganon, hindi namin kaya kasi malaki ang loan namin, ang laki-laki ng hinihingi niyong bayad. So yung hinihingi nilang bayad, dahil AI system sila, kailangan mong i-charge yung AI system nila para makuha mo yung kabuuan ng loan mo. So ito ang computation, kung halimbawa may 600 loan ka. 0.5% times loan amount, 600,000, divide by 4.0. So, ang kabuuan mong ibibigay nun, pagka kinompute mo yon 72,000. Yung 72,000, para makuha mo yung loan mo, kailangan mong i-charge yung AI system nila. So, magiging laman ng AI system nila is 672,000. Sabi nila, pag nagbayad ka nun, marerepand mo naman yung 672,000 daw. So, maraming nagtiwala dahil magagaling na artista nga itong 4 na kasabwat ng lending company na ito. So yung totoong aplikante, nagdadalawang isip kung totoo nga ba o hindi. Dahil mga pangpamas ang arte nila, itong totoong applicant, napasama, nadamay magbigay. So nagbigay ng 70,000. So pagbigay ng 70,000, na ipadala na yung pera doon sa lending company. Pagka-withdraw mo ng pera para malipat sa receiving account mo, biglang maglalak ang system nila. Pagkalak ng system nila, sasabihan ka pa, oh my God, napaka-careless mo, hindi mo man lang chinek yung system bago mo i-withdraw. Napakalaking problema nito. Ayun ba, isang artista, yung sinasabing loan officer, napakagaling ding artista niyan. So, ang mangyayari niyan, dahil nag-lock, kailangan mo na namang i-recharge ng 25% yung 72,000 pesos. Ay, yung 672,000 pesos. So, para makuha mo yung kabuuan nun, kailangan mong recharge. Pag ni-recharge mo yon, so, ang kailang 25% ng 672,000 is 168,000. So, kailangan mong i-recharge yung loan na yon, yung AI system ng 168. So, ang kabuuan nun magiging 840,000. Tuluyan nang mawawala ang mga pinagcha-charge mo doon. Kakainin na ng lending company, mga talamak na magnanakaw, mambobodol. So, goodbye na sa pera mo. May hirapan ka nang mabawi yon dahil kanila na yon. Ang ganda nilang magsalita kasi pinapakita nila yung permit nila, SEC permit nila, kung saang lugar sila. Lahat talagang maniniwala ka sa style nila. Ngayon, dahil sa tumataas na crime rate na ito, na nakaka-alarma na kasi dumarami na. May ng Facebook page ang may samahan na ito ng mga na-scam. Kumbaga dumarami na sila, naghahanap sila kung sino makakatulong sa inyo. Sa ating mga nasa gobyerno, sana marinig nito. Again, maraming salamat. Sana mapagtuunan ng pansin tong lumalala talamak na online lending system sa Facebook na nakabase sa Pilipinas. Ang tinatarget ay ang mga OFW. Napilitan po akong gumawa ng video ngayon. Actually, matagal ko na sanang dapat ginawa to eh. Kaso lang, marami kasi ngayon under sa community namin, under sa grupo namin, na marami po siyang nai-scam. Uso ngayon to sa scam. So, awareness po ito ngayon sa mga business partners ko na OFW. Okay? So, ginawa ko po itong video na to para po sa inyo. And kung may kaibigan kang OFW, pwede mo rin i-share sa kanya para awareness na rin, para maiwasan po silang ma-scam. Kasi usong-uso po ito ngayon nangyayari sa online. Okay? Ito ho, based po to sa mga experiences ng mga OFW business partners ko na nagre-report sa akin, nagsusumbong na na-scam sila ng ganito, ganyan, ganyan. Okay, so ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ano ba yan yung uso na yun ng mga scammer or nang i-scam? Okay, pag-usapan natin yung unang-una, yung nakikita nyo po na online loan. Okay, ganito yan. Ganito po yan, ano? Sa online loan ho,
Grabe, ang dami po dito nadali na OFW. Okay, example na lang, isa kong OFW business partners. Nag-loan siya ng 120,000. Maglo-loan ng 120,000 kasi nga walang pera eh. Tama ba? So since wala kang pera, ikaw maglo-loan, siyempre ikaw yung nangangailangan ng pera. Tama ba? So since gustong-gusto niya magkaroon ng 120,000 para maka-loan, ang diskarte po ng mga ano diyan, ng mga nakakausap na ng mga scammers sa kunwari maglo-loan ka sa kanila, kailangan mo muna para may processing fee kang babayaran. Siya po nagbayad almost mga 30,000 yung binayad niya eh. Nagbayad siya ng 30,000 para daw makuha niya yung loan niya na 120,000. Kalukuhan po yan. Okay? Ganito po yan. Kung ikaw po ay mag-loan, okay? Example, mag-loan ka sa isang bangko, mag-loan ka sa isang legit na mga nagpapautang talaga. Okay? Example, nag-loan ka ng 100,000. Kung ano man yung mga hidden agenda nila doon ng mga charges, okay? Tandaan mo to ha. Doon na nila yan ibabawas sa niloan mo na 100,000. Wala ka dapat ilalabas na pera. Kapag ang isang nagpapaloan, nagpalabas ng pera sa'yo at naglabas ka ng pera, automatic yan. Takbuhan mo na. Scammer yan. Yan po ang uso-usong mga nai-scam ngayon. Tandaan mo ha, kapag ikaw ay nag-loan at nanghingi sa'yo ng pera na may babayaran ka, puno, nako, mag-ingat ka na po doon. Scammer po yan. Okay? Tandaan mo yan. Pag nag-loan ka man, saan ka maglo-loan, wala kang ilalabas na pera dapat. Kasi kung may charges man sila, ibabawas na nila doon sa pera na ilo-loan mo. Alright. Number 2, na maraming na-scam na din. Ito yung kunwari, may mga gumagamit na mga professional sila, na mga doctors, attorneys, nurses, mga Navy, US Navy, ganon. Basta mga professional sila, gumagamit sila ng ganong mga diskarte nila. Actually, mga dummy account yun. Ginagawa nila, nagipagkaibigan muna sila sa OFW. Nagipagkaibigan sila, kinukuha nila yung loob, ganyan. Daming diskarte. Kasi gwapo sila, pogi, ganon. Siyempre, pag OFW, siyempre, halos wala namang nakakausap yung isang OFW. Kaya kinakausap. Hanggang sa, yun, may ginagamit pa sila dyan. Kunwari, mag-video call pa yan sila. Na akala mo totoo sila yun, na gumagalaw-galaw pa. Alam mo ba dun sa Messenger, mayroong green technology dyan, na kunwari, gumagalaw-galaw lang sila. Pero ang totoo niyan, picture lang yan ng mga ginamit nila na mga dummy account na kunwari gumagalaw-galaw para mapatunayan mo na ka-video call mo yung tao. Pero hindi totoo po yun. Okay, anong diskarte nila dyan? May ipapadala sila kunwari na package kasi kinaibigan ka, iba ginujowa, ganon. So, may ipapadala silang package. Tapos, bago mo makuha yung package na kapangalan sa'yo, magpapadala ka ng pera. Naku, pag ganun ho, at pag gumihingi na, no? Tandaan mo, kapag gumihingi na maipapadala kang pera, yari ka na po dyan. Scam yan. Okay? Kapag nagtulong po ang isang tao, hindi na po yan nanghihingi na kahit any amount. Gusto kanyang tulungan, hindi magpadala siya. I-receive mo, yan yung totoo. Pero the moment na maghingi na sa'yo ng pera na may babayaran ka daw doon sa logistic, may babayaran ka na po, scam po yan. Maniwala ka sa akin. May isang kababayan naman tayo dito na nagbahagi ng kanyang karanasan na biktima mismo ng online loan scam. Para maging aware ang mga tao, lalong-lalo na ang mga OFW na madalas na nagiging biktima nito. Po, humingi pa ako ng tulong para mabawi po yung pera ko. At mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Uso po ngayon kasi yung yung online loan. Ngayon po, pa ako sa loan na Migrants Express. Nag-fill up po ako. Nagtingin din pa ako sa kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung SIC number, tapos company name is Migrants Express Linden Corporation po. Ngayon po, nakapag-apply na po ako, tapos sabi nila mag-deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag-a-add naman po yun sa mawi-withdraw ko. So sa madaling salita po,
nagpadala pa ako ng pera through GCash po. 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yun, tapos saka ko po mawi-withdraw yun, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag-withdraw ko po, mali po yung ano, hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCash number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yun. Ang sabi po sa akin, mag-withdraw ulit, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000. Para po yun sa pag-unfreeze daw po ng account ko. Dahil sa system po nila yon, para sa system daw po nila yon. Nag-ano po ako, nag-ano ulit po ako, nag-deposit po ulit ako ng 15,000. Tapos po ngayon, nag-deposit pa ako ng 15,000. Tapos hindi ko po uli makuha po yon. Iwan ko sa anong kadahilanan. Nag-ano ulit pa ako, nag-deposit pala ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos para po sa OTP yon, para sa system daw po nila yon, pero a-add din po yun nila sa ano ko, sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang ano, na-add po yon. Na-add po dito sa wallet. Tapos po, pag-withdraw ko po, sabi sa akin mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko sa GCash. Tapos mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos pagtingin ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin ng ano, tingnan ko daw po sa wallet. Sabi ko bumalik, tapos may ano po siya, may binigay ulit po siyang number na taga-finance po siya. Tapos yun po, nag-chat pa ako doon na ano pong nangyari. Sabi daw po ay na-over daw, kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po. Nag-ano na po ako, nag-react na po ako, bakit magbabayad pa ako ng 16,000? Ba't ako yung magbabayad ng tax? Sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at ibalik ko na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po halos lahat po deposit ko, 2 buwan ko pong sahod yun. Tapos sabi ko, kung di nyo ibabalik yun, magrereklamo na po ako sa pulis. Sabi ko, ang sabi po nila, hindi daw ako papansinin ng pulis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, magrereklamo pa ako sa ano, kay Rapitol po. Hindi rin daw pa ako papansinin ni Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak po nila ako. Hindi po nila binalik yung halos 40,000 pera. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Naghihirap kami dito sa ibang bansa, tapos sila ay ano lang, kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan ninyo ng action. Isisend ko po yung ano, yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera. Yung mga ano nila, yung mga kasabwat nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Kaya guys, wag na wag kayong maniniwala sa mga online loan. Lalo na kapag may kakausap sa inyo at kapag idadala kayo sa isang group chat. Lahat yan ay magkakasabwat at lalong-lalo na kapag hihingan kayo ng pera. 100% isa yang scam. Kung gusto nyo talaga ng legit na online loan, meron akong video na ilalagay sa description ng video na ito para hindi na kayo maloko.